Ayan, ayan. So, good evening and welcome po sa bagong course na ituturo natin. No? This is Basic Hermeneutics. I'm Kuya Jeff, Sir Jeff. Bahala kayo, basta wag lang Pastor Jeff. Ayan. So, I'll be a servant sa lecture na po na to. So, let's open in prayer. Okay, so dear Heavenly Father, pinupurit, pinasasalamatan po kita, Lord, sa faithfulness mo sa buhay naming lahat, Lord. And thank you, Lord, dahil binigyan mo na naman kami ng bagong chance para patuloy na makilala ka, Lord, lumalim sa pananampalataya namin at mas matuto pa, Lord, na mas lumago pa kami sa faith namin, Lord. So, thank you, Lord, for tonight. And I pray, Lord, na sana gabayan mo kami sa pag-aaral namin ng course na to, ng hermeneutics. I pray for your wisdom and guidance, Lord. Ako bilang inyong lingkod, I cannot do this on my own, Lord. I'm surrendering to you, Lord. Empower me, Lord. Help me to equip my fellow servants here. And most of all, Lord, I'm praying for them, Lord, na sana po itong libreng course na to, Lord, through your grace, Lord, na sana magamit mo, Lord, na ma-equip kaming lahat, no, lahat ng umattend dito, Lord, mas matuto, mas lumago, at mas maging effective, Lord, sa pagtuturo ng salita mo, Panginoon. Lahat ng ito po, inaalay namin sa iyo, Panginoon. This is all for your glory, Lord. And we pray this po in your name, Jesus' name. Amen. Okay. Amen. So muli, thank you sa inyong lahat. Baga, wala ako kung wala naman kayo na umaattend. So thank you sa faithfulness nyo. Hello, Lori. Yan. So I'm happy na lumalaki yung community natin. So may taga GCF si Ate Iti. Welcome, Ate Iti. And some mga disciples ng mga umattend lang dati dito, no, nag-i-invite sila ng disciples nila. Yan yung si Peter, kay Kevin ata. Tama ba, Kevin? Okay, Jeff. Oo. Yeah, tapos si Ma'am Joy, tama po ba? Yes po. Yan. So, pero ano lang, parang mahina yung aking speaker. Check ko lang saglit ah. Come here. So, wait lang ah. Check ko lang yung aking speaker kasi parang nahihinaan ako, hindi ko kayo marinig. Formalize. May formalize. Yan. So, todo naman. So, I don't know why. Anyways, ayun. So, ako rinig niyo naman ako. Rinig naman. Okay, yan. Sige. So, yun nga po, no? So, welcome sa bagong course na to. 10 sessions lang siya. This is Basic Hermeneutics. So, supposed to be, ito yung dapat yung nauna bago yung apologetics, bago yung theology. Ito dapat yung nauna. I don't know why, but medyo nahuli pa ito. Pero anyways, yeah, welcome. And then, tanong ko muna, sinong may idea kung ano to? 100%. Kaya talagang alam mo kung ano to, kung para saan to. Taas kamay. Not 100%. Okay, o 50%. May somehow may idea ka pero hindi mo pa talaga naatunan yung mga sessions, ganyan. Somehow, yeah, about the Bible and how, yung ano, So, understand it better. okay. Yeah. Thank you. Proper interpretation of the Bible. Yun, si Kuya Mon Yeah. ba yun? Oo, proper Yeah, interpretation. proper Oo. interpretation. Tama. Okay. So, sino naman yung mga zero knowledge? Wala talagang idea kung ano itong pinasok nyo. Yan, so si Kevin, wala. Sino pa? Ate Iti, wala. Okay. So, sino pa? Yan. So, yan, si Ate Bell, wala ring idea kung ano to. Ayan. So, si Ate Angel, yan. So, karamihan sa inyo walang idea. Sa Ate Pearl, wala din. Actually, sa GCF, na this is discussed as ano, actually, tinig nyo na to. Hindi nyo lang siguro kasi iba yung pangalan. Pero sa GCF, ang title ng course na to, Basic, yung BSM, Basic Bible Methods ba yun? Or something, parang ganon. Oo. So yun ang exactly yung ano, iniba lang yung ano. Pero generally in public mas Bible study method, ayun, Bible study method. Pero sa in the general ano, public, mas ano to, mas tinatawag to na hermeneutics. No, kasi mamaya i-discuss natin. Ito pala sa kapang tanong, sino dito ang nai-intimidate sa pangalang hermeneutics? Ayun, Yun, intimidate. na-intimidate. Kasi parang wow, parang highfalutin yung Ano word, di daw? ba? Parang highfalutin, di ba? Hermeneutics, ano yun? Ngayon ko lang narinig yun. So may reason naman doon kung ba't siya tinatawag. Pero itong gusto ko una ituro sa inyo gabi ngayon po, no? Na wag nga kayo ma-intimidate sa title. Okay, mukha lang siyang parang ang hirap, di ba? Parang fancy word, highfalutin word. Pero actually, basic lang siya. Talaga, madali lang naman siya. Pero gaya nga ng sinabi ko sa inyo last time, this is a totally different experience. Kasi hindi to parang
knowledge lang na ipinapasa sa inyo. Skill siya, no? Kumbaga parang may ituturo ako sa inyong skill at kailangan nyo siyang hasain. So less knowledge tayo dito, more on techniques, yung ganyan-ganyan. So without further ado, dumiretso na tayo doon sa lesson formal natin. So pwede pala kayong kumain while pero I hope no sana mag-participate kayo kasi nga we're trying to develop a skill here. So it means merong mga activity. Nga pala, so sabihin ko na, please prepare lang ng papel saka ballpen. Huwag kayong mag-alala, hindi ako magpapa-quiz. Pero please prepare lang, papel at ballpen. Ngayong gabi, may gagawin tayo. Okay, so Okay. sketch paper, kahit sa cellphone pwede kung kaya nyo mag-drawing doon. May drawing lang ha, huwag kayong kabahan. Wala pang quiz ngayon. Pero expect nyo sa mga susunod, may mga activities, may mga assignment. Kasi nga, this is about skill ha, may hahasain tayo. Okay, so I'm going to share my screen. So ready nyo na ha, habang wala pa naman. Okay. So nakikita po ba ang aking screen? Yes. Yes. Okay, okay. So thank you. Okay. Okay, so welcome to session 1. This out of the 10. Okay, maiksi lang naman po to, 10 journey lang siya, 10 session journey lang siya. Okay, so for session 1, pag-uusapan lang natin kung ano ba yung hermeneutics. So introduction and background lang tayo ngayong gabi. Wala pa may konti hahapyawan ko, pero himay-himay natin, dahan-dahanin natin kasi gusto ko ma-absorb nyo talaga to kasi tandaan nyo this is essential. Sa seminary, kung palarin ni Lord na iba sa inyo, loobin ni Lord iba sa inyo mag-enroll sa seminary, mapapansin nyo, ito ang laging unang course na i-require, no? Prerequisite siya sa maraming courses. Kasi pag sablay ka sa hermeneutics, asahan mo, sablay ka rin sa maraming bagay sa Bible, mapa-theology, Bible exposition, kasablay ka din doon kasi foundational nga siya. Okay, so introduction and background. So let's start with a small devotion lang. Pwede pabasa ng Bible verse na nasa screen, yung Psalm 119:18. Open my eyes that I have beheld wondrous things out of your law. In your own, ito, practice na, Ate Tess. In your own interpretation lang, ano ang nire-request nung psalmist? Anong hinihingi niya kay Lord? Hinihingi niya understanding. Open my eyes that I behold the wondrous things. Yung out of this world, yung hindi common, wondrous things out of your law. Thank you, Ate Tess. Pero ano lang, no? Pag gano'n, ito na nga, practice na ng hermeneutics. Ha? So, parang observation lang muna. Step by step tayo. So, tama naman yung sinabi ni Ate Tess, lumagpas lang, no? Pero ang basic na hinihingi muna niya is open my eyes. Open my eyes. Oo. Ito yung hinihingi niya, yung sumunod, yung reason. Tama ba? Ayun. So yun yung parang basically yung hermeneutics yun yung ginagawa ko kung paano mo tingnan yung word ni God, paano mo siya tingnan, paano mo siya i-analyze. So yun lang muna, what is the request? Open my eyes. What is the reason? Ba't niya hinihingi yun? That I may behold wondrous things out of your law. So yun yung hermeneutics part. O doon tayo ngayon sa theological, devotional part. Ba't niya kaya hinihingi na buksan ang kanyang mga mata? Bakit? Literal bang nakasarado ang kanyang mga mata? At hindi niya mabasa word ni God? Ano ba yan? Tingin niyo. The eyes of my heart, the eyes of my Actually, mind. nagdulas to si Ate Tess kanina eh. Open my eyes. Yung Maybe, understanding. ano yan? Parang sige. you look beyond. Sino po yan? Si Kuya Man ba yan? Yes, you look beyond the word. Okay, tama, and tama. try to, what's this? Try to better appreciate or understand what the message is. Yun, okay, okay. Isa pa. Iba naman. Gusto mo marinig niya iba din eh. Okay, i-chat nyo ako, nahihiya kayo. So, sabi ni Ross, spiritual insight. Sabi ni Ate Bell, understanding knowledge. So, very good kayong lahat, no? Kuya Mon, Ate Tess, Bell, Reson. Napunto nyo, no? So, hindi siya hinihingi na buksan yung mata niya dahil sarado yung mata niya na literal. No? So, yung open my eyes dito, as you mentioned, no, humihingi siya ng understanding, ng
key insight no ng spiritual insight kay Lord kasi nababasa niya yung word ni God. At plain, nababasa niya. Pero hindi niya magets yung parang yung wondrous things out of it. Parang gusto niyang mag-delight sa word ni God. Pero but Lord, parang hindi ko ma-comprehend yung sinasabi mo. Ba't mo to inuutos sa akin? Ba't mo to? Kasi law bata, sabi niya. So, bakit mo ito inuutos sa akin, Lord? Bakit mo to tinuturo na gawin ko, Lord? So, humihingi siya ng understanding ng Lord, gusto ko. Nababasa ko siya Nababasa ko yung word, sabi niya. Pero ba't hindi ko siya ma-comprehend? Ba't hindi ko siya ma-suppose? Hindi ko siya maintindihan? So yun yung hinihingi niya. Gusto niya na buksan ni Lord yung spiritual eyes niya. Nang ito pala yung ibig sabihin ni Lord. Kaya parang ang mangyayari, gusto niya kasing i-obey yung law ni God. Not out of compulsion, but out of yung parang nade-delight siya sa word ni God, di ba? Parang delight, yeah. Oo, kasi ang gusto nga daw niyang makita yung wondrous things dun sa inuutos ni Lord. Hindi niya gustong makita yung mga deeper meaning or ang gusto niya talagang makita yung maganda out of dun sa tinuturo ni Lord. Lord, ano bang maganda dito sa inuutos mo sa akin? Yan, ano bang parang yung joy, yung good thing out of it, 'di ba? So ganon, no? So ba't ko to binigay dito para mag-practice ng hermeneutics? Actually, yung ginawa natin practice na yun sa hermeneutics, di ba? Kung napapansin nyo, the way I interpreted the passage, hindi naman sa nagmamayabang, medyo Pino, di ba? Parang medyo precise yung ano. Alam ko kung chinek ko muna ano yung inire-request niya. Tapos chinek ko, ito yung reason. Ito yung request niya, ito yung reason. Okay, doon tayo sa reason. Ano naman ang gusto niyang may ano daw? Ano sa reason, di ba? Para sabi niya, gusto ko maintindihan yung law mo, Lord. Maintindihan. Ayan, so specifically it's the law. Sabihin yung inuutos, hindi yung mga precepts or mga anything, it's the law. Okay, so tas ano sa law? Anong gusto niyang makita sa law? Yung purpose, yung reason behind, yung backstory, hindi yun ang gusto niya. Ang gusto niya makita yung wondrous things, yung maganda doon sa tinuturo. So inire-request niya na buksan. So you see when you analyze a verse in that manner, yung parang clear cut talaga, parang inaano mo siya, parang nililinaw mo anong inuutos, anong hinihingi, saan niya inuutos to, anong gusto niyang makita doon sa inuutos, 'di ba? When you look at a verse with that mind, with that eyes, hindi ka na mislead, 'di ba? Hindi ka na nakikita mo kung ano yung sinasabi talaga ng verse na yon, 'di ba? So maigsi lang pero we were able to get so much out of it because hasa yung mata. At least, yeah, sa part ko, 'di ba? Alam ko kung ano yung titingnan, yung pinong titingnan, ano yung eksaktong tinatanong or ganyan, 'di ba? So, my brothers and sisters, parang ganun yung hermeneutics, okay? Yung ganung klase ng mata, yung ganung klase ng analysis na very sharp, very clear. Alam mo kung ano dapat tingnan, ano yung dapat hanapin, ganyan, 'di ba? So, ayun again, hindi ko shinare tong verse na to just for the practice of hermeneutics, no? Kasi ito rin yung foundational thing sa hermeneutics, no? Na parang yung nire-request dito ni Psalmist, yan mismo yung reason kung bakit tayo nag-aaral ng hermeneutics. I'm sure you can read the Bible, di ba? Wala naman ditong wala naman ditong di marunong magbasa, di ba? Pero basta yung di marunong magbasa. Okay. Ito siguro yung sunod kong tanong, dito maraming guilty. Siguro naman binabasa niyo yung Bible niyo. Di ba? Oo naman. Binabasa Oo niyo. naman. Mapaniniwalaan kayo, binabasa niyo naman, di ba? Pero yun nga, di ba? Ito, balikan niyo yung early days niyo as a Christian. Nung bago-bago pa lang kayo, yung the first weeks, the first months, or even the first year, trinay niyo syempre basahin yung Bible, tama ba? Tama. Trinay niyo. Sino sa inyo yung naintindihan agad yung Bible nung unang try niyo basahin? Gets niyo agad ko. Hirap. Okay, Doon sa Leviticus. Okay, Tomate Tess, anong experience mo when you were first reading the Bible as a new Christian? Siyempre, kung magsisimula ka lalo doon sa Old Testament, ang dami namang, number one, mga pangalan na hindi mo naman naiintindihan. Oo, di ba? Oo, Hindi mo nga maalala, ano daw? So, mahirap talaga. Hirap talaga. O iba naman, share your experience. So, magtatawag ako pag di kayo na gano'n. Kamusta experience? Okay, chat nyo lang. Sige. Anong ma-experience nyo for your first time reading the Bible nung bago-bago kayong Christian? Mahirap intindihin.
Mahirap intindihin. So, sino po yan? Hindi ko makita kasi pag naka-presentation eh. Si Doc Joanne. Doc Joy, welcome! Ayan. So, yeah, tama, no? So, I think universally, lahat naman tayo nahirapan talaga. No? Kahit, basahin ko yung nasa chat, ha? So, Siyempre, sabi ni Ate Bel, may times po na literal ang pagkaintindi. Sabi ni Ma'am Rose, nakakaantok ko sobra, sobrang hindi ko mag-get. So, amen. Antok po. yeah. Sabi ni Iti, parang nagbabasa lang ng ordinary book, mababaw lang ang understanding ko. Sabi ni Kevin, mahirap intindihin, pero kahit papaano nangungusap sa akin ng mga verses. Ayan, yun. So, no, mahirap talaga intindihin. Kaya nga ako, pag may nagtatanong sa akin, Kuya Jeff, di ba bagong Christian, saan ba maganda mag-start magbasa ng Bible? Sa Old Testament, sa New Testament? Alam niyo, ako, based lang sa hermeneutics, sa context ng hermeneutics, lagi ko sinasabi, mag-new ka, wag kang mag-old. Kasi kung bago kang Christian, wala ka pang alam sa hermeneutics. Tapos ang babasahin mo agad Genesis, Leviticus, patawarin ng Panginoon. Isasara mo yan, promise. Hindi mo yan, hindi ka kasi nga mahirap talaga, 'di ba? Kasi nga magigets nyo rin later kung bakit siya mahirap. Pero, yun nga, nababasa natin yung Bible. Kahit nga, di ba, nung medyo mature na kayong Christian, matagal-tagal na. Kahit nga ngayon, sabihin natin ngayon, di ba, marami sa atin medyo malalim na sa faith. Pero di ba, pag binabasa natin yung word ni God, minsan mayroon pa rin tayong hindi magets. Di ba? Parang, kahit yung mga pastor, kala nyo sa mga pastor, pag nagpipreach sa harapan, alam na nila yung mga Bible. Hindi po, no, kung alam nyo lang po, ako coming from inside, no, dahil nag-work ako sa church. Yung mga preaching na yan, ang daming dinadaanan yan, ang tagal ng preparations niyan kasi sa pag-aral pa lang, hindi naman pag binasa ng pastor yan, gets na agad niya. Minsan sila rin nahihirapan silang intindihin yan. So kunyari sa GCF, may sermons, sila, study. Sabihin, bago i-preach yung preaching sa Sunday, Wednesday, sila dyan, yung parang nakaikot sila, may meeting, tapos pinapractice na nung assigned preacher yung preaching, tapos yung ibang pastor i-review, magko-comment kung may mali ba siyang sinabi. So very strict, no? Kaya sabihin, pag preach yan sa Sunday, sabihin, dumaan na yan sa maraming review, chine-check talaga, kasi ayaw nilang magturo ng mali, 'di ba? Pero yun nga ang point, no, na yung word talaga ni God hindi siya madali. Kaya nga nire-request ng psalmist na, Lord, tulungan mo ko na maintindihan ko, 'di ba? Tulungan mo ko, Lord. So doon natin simulan, no, ng hermeneutics. Although it's a skill, hindi siya entirely dependent lang sa atin, no? O yes, hahasain natin yung skills, yung mga techniques, aralin natin yon. Pero at the bottom line, no, sa foundation pa rin, lagi nyo, huwag sanang mawala sa puso't isip nyo na nakadepende pa rin to kay Holy Spirit. Okay? Holy Spirit. Pag wala si Holy Spirit, pag hindi yan inalaw ni God na maintindihan natin, kahit anong galing mo, kahit basahin mo lahat ng hermeneutics book sa mundo, hindi mo yan maintindihan, no? Pag ayaw ni Lord. So, kailangan talaga, meron pa rin tayong reliance kay Holy Spirit. Di ba, bago nyo basahin yung Bible nyo, laging sinasabi yan, di ba, na dapat mag-pray ka muna na, Lord, buksan mo yung mata ko na maintindihan ko yung ituturo mo sa akin ngayon, di ba? Parang ganun. Mangusap ka sa akin, Lord, sa babasahin ko sa Bible. Kasi minsan yung iba sa atin, nagiging mechanical ang devotional life. 'Di ba? Aminin natin, wala nang taasan ng kamay, pero aminin natin marami sa atin gano'n, nagiging mechanical yung devotional life, gigising, babasa ng Bible kasi nakagabian, pero yung although binabasa, yung spirit sarado. Parang yung utak nasa ibang lugar, ganyan, nagmamano. So, wag gano'n, parang try nyo na parang when you read the word of God, yung parang ano mo yun, parang may meeting ka with God na, Lord, mangusap ka sa akin po, buksan mo yung mata ko, maintindihan ko po yung gusto mo ituro sa akin ngayong araw. So, malinaw yan? Malinaw. Okay, so that's the introduction. Okay? Introduction yan, na? So, open my eyes. At least, may simula natin ng tama yung hermeneutics, yung attitude natin. Okay, so questions muna bago ako tumuloy. Yan, so ba? So, sabi ni na piloso po ang pagkaintindi. Ayan, tapos babasahin naman talaga yung OT, pero ako lagi ko sinasabi, mag-start muna sa New Testament, then ikot ka sa Old Testament. Parang Star Wars approach nga sinasabi ko. Nauna yung 4, 5, 6, bago yung prequel, yung 1, 2, 3. Kasi una muna, yung New Testament kasi, it was written for the church, for Christians, which includes us. Yung Old Testament, it was written for the Jews, di ba? Which is hindi naman tayo Hudyo. So, pero yun nga, we have to read the whole counsel of God, di ba? So,
Yan, so yun ang lagi ko sinasabi. Okay, so etymology. So ano ibig sabihin ng etymology? Yung pinanggalingan ng salita. Saan ba natin nakuha yung salitang hermeneutics? Kasi kung The papansinin niyo, origin of word, wala yeah. naman sa Bible yan, yung salitang hermeneutics. Di ba? Okay, so the English word, sabi ni Roy Bisak, one of the pillars ng hermeneutics, no? So he wrote a book eh. So sabi niya, the English word hermeneutics comes from the Greek verb hermeneuo and the noun hermeneia. So these words point back to the wing-footed messenger god Hermes in Grecian mythology. He was responsible for transmuting what is beyond human understanding into a form that human intelligence can grasp. Okay, so yun yung role ni Hermes sa Greek mythology, no? Para siyang messenger ng mga Diyos sa tao. So yung message ng God, dinideliver niya sa mga tao. So at the same time, parang ini-interpret na rin niya para sa kanila. So he is said to have discovered language and writing and was the god of literature and eloquence, among other things. He was the messenger or interpreter of the gods. Yun na nga, yung message ng God, dinideliver niya sa tao, ini-interpret na rin niya, no, in a language na may intindihan nila. So in particularly of his father Zeus, thus the verb hermeneuo came to refer to bringing someone to an understanding of something in his language, thus explanation, or in another language, thus translation. So, bakit ko sinashare sa inyo to? Bukod sa magets nyo kung bakit siya tinawag na hermeneutics, no? Dahil nga sa verb and noun na hermenia or hermeneuo. So, yung sa concept nga ng ginagawa ni Hermes, so parang yung language ni God, yung message ni God, tinatry natin i-analyze and ma-interpret ng tama. Ito ba? Ano bang sinasabi ni God? Ganyan-ganyan. Kasi tandaan nyo, ang message ni God is a spiritual thing. No? Mamaya makikita yung example naman ako. So knowing the etymology of hermeneutics is beneficial because it helps clarify what the goal of hermeneutics is. Diba? According nga kay Sack, the goal of hermeneutics is to understand, not to translate. Magkaiba kasi yun. So si Hermes, tinatranslate niya. Pero tayo, bukod sa translation, no, ang gusto natin talaga mas maintindihan. Magkaiba kasi yung translate mo lang, magkaiba yung inaintindihan mo. Okay? So translation is about converting a message from one language to another. On the other hand, understanding is about the accurate reception of the intended message of the sender. Sabihin, paano mo ma-measure kung naintindihan mo talaga yung message? Pag yung intended message ng sender, yun ang nakuha ng receiver, 100% 'yon, 'di ba? Yung nakuha, naintindihan mo nga, 'di ba? Kaya nga 'di ba pag may inuutos, yung mga magulang, 'di ba pag may inuutos kayo sa anak niyo, 'di ba? Parang bago niya siya paalis, di ba may inutos ka, tapos bago mo paalis, di ba madalas tinatanong, naintindihan mo? Di ba parang inaano mo kung yung sinasabi ko ba na salo mo, di ba? Nag-gets mo, mamaya yung sinabi ko, iba pagkakaintindi mo, misunderstanding. So, mali ang mangyayari noon, di ba? So, ganoon yun. Parang gusto natin na yung intended message ng sender makuha ng receiver. So, sa case ng Bible, sino ang sender? God. God, oo, siya yung author ng Bible eh. So we as the receiver, yun ang goal ng hermeneutics, no? Gusto natin maintindihan kung ano yung gustong sabihin ni Lord sa atin. Okay? Ngayon, ayun na. So nilagay ko lang to, babalikan natin yan. So okay, sunod definition. O nag-guess nyo na yung etymology kung saan galing yung salita ng hermeneutics. Ngayon, define na natin. So what is the definition of hermeneutics? So maraming definition yung hermeneutics, no? Iba-ibang author, iba-ibang definition. Pero dahil basic tong course na to, meaning hindi natin goal na masyadong pagpaguluhin yung isip nyo, no? Papasimplihin ko para sa inyo. Kasi pag tinignan mo lahat ng definition, at the bottom line, yun lang naman talaga ang definition ng hermeneutics. It is the art and science of interpreting the Bible. Pakiulit. Anong definition ng hermeneutics? It is the art and science of interpreting the Bible. Okay, di ba? Madali intindihin, madali kapisaduhin, napakasimple, napakaigsi. It is the art and science of interpreting the Bible. Pero ito na yung tanong, bakit art, bakit science? Ano ba pinagkaiba ng art sa science? Inga? May naman idea. Bakit art, bakit science? Based on facts. Okay. Sino mga scientist dito? Sino mga artist dito? Meron ba?
Okay. So, diretsuhin na natin. Okay, game. So, para mas Pag maintindihan science, natin yung definition ng hermeneutics, syempre, kailangan din maintindihan kung ano yung pinagkaiba ng art saka sa science. Kasi ang hermeneutics is both. Okay. So, simulan natin sa art. So, according sa Google Dictionary, ito yung kinuha ko kasi ito yung pinakasimple. Di ba? Sabi dito, pag sinabing art, the expression or application of human creative skill and imagination. Sa isa pang definition, sabi, it is a skill at doing a specified thing, typically one acquired through practice. Yan. So, di ba yung mga artist, kunyari, sa painting, hindi nung nagsimula sila mag-drawing, nag-aral mag-drawing, doon na bagad sila kagaling? hindi. Di Kailangan pa. paulit-ulit. Oh, lahat ng artist nagsimula sa stick drawing, no? Sa ulo-ulo, ganyan yung birds nila, McDonald. Lahat nagsimula doon, di ba? Pero through practice and imagination, kaya yung ibang artist mas magaling kaysa sa iba kasi may gift sila of yung nga yung parang yung sa mind nila yung photographic memory nila, yung imagination nila, yung creative side ng brain nila is mas parang mas active kaya parang at yung attention nila sa detail, 'di ba? Kaya 'di ba pansinin mo yung magaling mag-drawing ng ibon, ang pinagkaiba lang naman talaga noon, mas detalyado eh, 'di ba? So, ewan ko kung makatry ako ng na makahanap na example. Try ko lang tingnan ko. Kunyari, cartoon bird. Ayan. So, yan, yung cartoon bird, 'di ba? Generic, ulo ganyan. Tapos ito to. Professional sketch of bird. Oh, di ba? Oo. So, kunyari ito. So kung ikukumpara natin siya dito sa isa, ito parang basic lang na lines, di ba? Oh, may pakpak ganyan, bilog. Pero yung professional, parang talaga, di ba? Realistic, yung drawing, ganyan. So, going back dun sa so, yun yung art, no? Kumbaga, application of creative skill and imagination. So anong keywords Mamaya ko na-explain. Ano yung keywords? Expression, imagination, skill, and practice. Practice. Okay? So ang pinakaunang word yung expression and imagination. Okay? So lahat yung importante, skill and practice. Okay? So artist yun sila yung mga artist. Okay? Next, science naman. Google Dictionary defines science as the systematic study of the structure and behavior of the physical and natural world through observation, experimentation, and the testing of theories against the evidence obtained. Obviously, this definition is referring to the physical sciences, mga chemistry, biology, di ba ganyan. Pero sa definition na yon, andun yung mga keywords na importante sa hermeneutics, which are systematic study, observation, method. Okay. So sa science, pag 1 plus 1, it's always 2. Sa science, pag 1 plus 1, 3. 2. Okay. Hindi siya pwedeng 3, hindi siya pwedeng 4. Di ba? Yeah. Sa science, kunyari, may yung sa mga puzzle, kunyari, puzzle, hole, circle. Ito. Yan. So yan, may yung sa puzzle, 'di ba? Pag bilog yung butas, pwede ko ba ipasok yung box na shape diyan? Hindi. Hindi. Okay. Okay. Tapos pag kunyari sa construction, tatalon lang ako ng konti sa construction. Ano ang unang sa mga engineer diyan, anong unang tinatayo? Yung floor o yung haligi? Haligi muna. Hindi mo pwedeng unahin yung floor kasi saan mo ikakabit yun, di ba? So, may process, di ba? May method, may mga rules, di ba? Na parang, iyan talaga yung set of rules na natin. Rule na yan, sabihin, it applies to all scenarios, hindi mo na yan pwedeng baliin, ganyan. So, organize siya. May rule, may system, may method. Yan. So, nagets niyo yung science part? Yes. Oo. So ang hermeneutics is both an art and a science, di ba? So therefore, the reason why hermeneutics both an art and a science. So based lang dito, nagkaka-idea na kayo kung bakit siya parehas? May idea na ba kayo? Wala pa rin? Okay, guys. So therefore, the reason why hermeneutics is both an art and a science is that it utilizes both.
parehas tong ginagamit ng hermeneutics. Usually nga, nalulungkot ako kasi yung ibang hermeneutics na course, masyado silang nakapokus sa science part, yung mga technique, yung mga process, nami-miss out nila yung art part. Pero may art part din kasi ang Bible. Tandaan nyo, may poetry dyan. 'Di ba? May mga metaphors yung Bible. Sa kagaya sa Song of Songs na lang, for example, the two lovers were expressing their love for one another. Pero hindi, ang language na gamit nila, very visual, very vivid. Hindi natin, ano, di ba? Your eyes are like doves, my love. Yung, di ba? Yung mga ganong linyahan. So, pwede ko bang interpret yun ng parang masyadong technical? No, that's an artistic expression coming from the heart of the lover. Di ba? So, yan. So, in interpretation, we need a set of rules and guidelines to help organize our method. So, it will help clarify what are the correct ways to interpret a passage as well as what is wrong. Okay, so para mas mag-gets, mag-example ako. Okay? Ito, ano to parang i-advance ko na yung lesson sa future para at least alam nyo kung ano yung hermeneutics. So, doon tayo sa technical part ha. Okay, technical part tayo sa science part. Di ba pag science, it's a rule. Okay, sabihin yung pag nakita mo to, matik ito yung gagawin mo. Parang ganun yon. Gets yung ibig sabihin ng science part ng hermeneutics? Gets nyo? Totoo, nag-gets nyo. Pag sabihin may rule. Sabihin, pag nakita mo tong word na to, ito yung gagawin mo. Okay, so sample natin Ready nyo yung mga Bibles nyo Okay, so the word is therefore. Okay, nababasa nyo ba yung salitang therefore? Yes. Yes. Oo. Anong verse na iisip nyo na may salitang therefore? Therefore, Romans 12:1. Therefore. Therefore. Pero agree kayo may therefore na word sa Bible? Madami. Yes. Okay. So pag nababasa Romans nyo yung 12:1. therefore, pag nababasa nyo yung therefore na word, anong ginagawa nyo? Anong pumapasok sa isip nyo? Conclusion. Balikan mo yung prior. Ano ba ang Okay, yan. So context? May gagawin. So si Pauline, so Oo. yan, read the verse before. Okay, so dito Before. na nag-a-apply yung science part ng hermeneutics. Pero meron na tayong rule na sinusunod, science nga, di ba? So yung therefore is actually a hermeneutic, para siyang key, signal word siya na tinatawag. Ibig sabihin, ang rule sa therefore, kino-connect niya yung nauna sa kanya, yung the preceding verse, doon sa kasunod, the succeeding verse. Kino-connect niya, yun yung rule ng therefore. Kumbaga, ibig sabihin, yung verse after ng therefore, yun yung conclusion sa sinabi niya before yung therefore. Gets nyo? Yes. Parang, kunyari, ito, example ha. Nakita ko si Kevin na nag-propose kay ganyan. At anong pangalan ba, Kevin? Sasabihin ko. Kay Alice Goo. Kunyari, nakita ko si Kevin nag-propose kay Alice Goo at nag-yes si Alice Goo. Therefore, malapit na silang ikasal. Tama ba? Oo. Okay. Tama naman, di ba? Ganyan. Nakita ko nag-propose, nag-yes. Therefore, ikakasal na sila. Tama naman yung conclusion, di ba? Ganun. Kunyari, ano pa ba maganda example? Nakita ko si Ate Tess na bumili ng ticket sa sinihan. Therefore, manonood siya ng sine. Tama ba? Manonood ng sine. Ba't ka bumili ng ticket? Ganyan. So, ganun yung therefore, no? It's a word that bridges two passages. Yung nauna sa kanya, the verse, and the succeeding verse. So, yung succeeding verse, yung sumunod na mga salita after ng therefore, laging yun yung conclusion niya sa sinabi niya before yung therefore na yon. So, ibig sabihin, pag nakita niyo yung salitang therefore, hindi siya, lagi siyang, merong dalawang part lagi nakakonect, yung nauna at yung sumunod. Hindi mo pwedeng interpret yung therefore ng yun lang, yung kasunod lang na verse. Kasi nga, it always connects two passages. Malinaw? Oo. So, yun yung rule ha. So, rule yun. Ibig sabihin, pag nakita mo yung therefore, matik yun na yung gagawin mo. So, one of the best example ng therefore ay Romans 1. Bakit Romans 1? Kasi maraming therefore. Ang daming therefore dito. Ito yung chapter na may pinakamaraming therefore. So, basahin natin ha. So, sa verse 18, nakita nyo ba?
So for the wrath of God is Therefore, revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who by their unrighteousness suppress the truth. For what can be known about God is plain to them because God has shown it for his invisible attributes, namely his eternal power, divine nature. Medyo bilisan ko lang for the sake of time. And exchange the glory of immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. Therefore, Therefore, ibig sabihin, yung kasunod, resulta to ng nangyari sa sinabi niya dito. ginawa nila. Dito daw kasi sinasabi niya yung mga tao, wala silang excuse. Alam na nga nila na ganito, pero they suppress the truth. They knew God, but they choose to dishonor Him. Mas pinili pa nila na masambahin yung mga, ito yung claim, yung they exchange the glory of the immortal God for images. They be into their foolish So ito yung ginagawa nila, 'di ba? Ito yung ginagawa nila. Therefore, nabasa mo yung therefore, ibig sabihin, ito ang conclusion. Ito ang conclusion dito sa sinabi niya dito. Dahil ganun sila, anong ginawa ni God? He gave them up in the lust of their hearts to impurity. Diba? So at least, pag inanalyze mo tong verse na to, kasi may therefore Diba? So ibig sabihin, ang key para maintindihan mo to is yung sa sinabi niya dito. Gets nyo? Yes. So ito, ganun lagi yun. Diba? So, gets na, diba? So after no, sinabi niya dito, therefore na naman yan. Meron naman therefore yan. Yan. So gets nyo? Gets? Gets. Galing. Gets Okay, kasi magpapa-example ako. In your own words, pa-explain nga ulit bago ako magbigay ng example. Anong key, anong meaning ng therefore? Ano yung key, key indicator pag therefore? Anong ibig sabihin nun? Read back. Bridges. Connect. Bridges to passages. Okay, it bridges two passages, yung nauna at yung sumunod. Yung katabi lang hindi masyadong malayo. Goods na kayo doon, naintindihan niyo yun? Yes. Okay, so magpapa-example ako Ito na. Okay. Nauhuli yung poll mo sa example, bro. Parang example. Example. Okay. So, okay. May titignan tayong passage Let me know kung anong dapat. Sabihin niyo sa akin kung anong gagawin niyo. Ready na? Yes. Okay. Ready Okay. Ito lahat sa Romans 5. Pabasa ng unang verse. Romans 5. Babasa. Babasa. Therefore. Sige. Kahit sino. Sige. Since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord. Okay. So, wait lang nagsimula yung chapter 5 sa therefore agad. So knowing, diba sabi ko sa inyo ang hermeneutics, this is a rule. This is a rule, this is a technique. Pag nabasa mo yung therefore, anong ibig sabihin nun? It connects two passages, the preceding and the succeeding. Nagsimula agad tayo sa therefore. So ibig sabihin, itong words na kasunod, ito na yung succeeding, ito na yung conclusion niya. Sa ano? Balik ka sa verse, sa chapter 4. Very good, di ba? Gets nyo na. Dahil nagsimula siya sa therefore. Ano po yan, Piaman? Read back. Yung chapter 4, yung siguro last verse ng chapter 4. Very good, di ba? So alam nyo na ngayon na pag nakikita nyo yung therefore, laging may two parts yon, yung preceding and succeeding. Dito sa umpisa pa lang, therefore agad siya. Parang therefore, wala ka pang sinasabi. Parang conclusion na agad, wala ka pang sinasabi. No, ibig sabihin, dahil nabasa mo yung therefore, it gives you the signal na, okay, gets ko na. Kailangan kong umatras. Kailangan kong bumalik sa chapter 4 kasi nagsimula na agad siya sa conclusion sa part na to. Ano ba yung kino-conclude niya, 'di ba? Kasi conclusion na to di ba? So aatras ka ngayon sa chapter 4. So ano bang conclusion niya? Since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So yun yung conclusion niya, 'di ba? Na-justify tayo by faith. Okay, so may therefore ano bang sinasabi niya before this? 'Di ba? So atras ka ngayon para mas magets mo. So ang ina-explain niya si Abraham. Kasi parang ang reasoning niya, bakit ba tayo na-justify by faith? Yun pala ang ginagamit niyang example si Abraham kasi si Abraham, sabi ng Bible daw, Abraham believed God and it was counted to him as
righteousness, 'di ba? So parang nag-explain si Paul, 'di ba, ang kausap niya rito. Ayun, hermeneutics uli. Kailangan kalala mo kung sinong kinakausap ng writer dito sa part na to. So ina-explain nga niya, 'di ba, na parang tingnan mo si Abraham, 'di ba? Wala pa namang rule kailan ba binigay yung mga utos? Yung mga 10 Kay utos. Moses. Sa anong book 'yon? Anong book 'yon binigay? Exodus. Pero Genesis pa lang 'to eh. So, yung Abraham believed God sa Genesis 12 yan eh. Yeah. 'Di ba? Genesis 12 yan. So, anong rule ang sinusunod niya dito? Bakit siya parang sinasabi ni Paul eh, bakit siya naging righteous? Wala pa namang rules, wala pa namang ano, 'di ba? Pero yun nga pinupunta niya kasi nga he believed in God. He became righteous by faith in God, 'di ba? So the promise Faith. realized through faith. Yun yung pinagtatanggol niya dito, 'di ba? That is why, ito basahin ko ha. That is why his faith was counted to him as righteousness. But the words it was counted to him that were not written for his sake alone, but for ours also. It will be counted to us who believe in him who raised from the dead Jesus our Lord, who was delivered up for our trespasses and raised for our justification. Sinasabi ni Paul na yung rule na yon kay Abraham, na na-count siya as righteousness because of his faith, nag-a-apply din yon sa atin. Di ba? Sabi niya, sa atin din nag-a-apply yon. Therefore, we have peace with God kasi we have been justified by faith because of our Lord Jesus Christ. You see, mas naintindihan natin to nung binalikan natin yung naunang verse. Okay, so gets na. Gets yung ginagawa natin? Yes. So that's the hermeneutical part, di ba? Natitrain yung mata mo. Kasi alam mo na ngayon, yung pala ibig sabihin ng therefore. It always connects two parts of two passages. So, dahil binulaga tayo, therefore siya agad eh. Teka, wait lang. Atras muna ako sa 4 kasi hindi ko to magigets ng fully kung hindi ko papakinggan yung naunang part. Di ba? Ganyan. So, sa katandaan nyo, nung sinulat ang Bible, wala naman chapter yan. Wala pang verse yan. Oo. It was written as a Letra lang whole. mahaba. So dahil meron yung Catholic pare na siya lang naman naghati niya into chapters. So when you study the Bible then you treat it like that na although may chapters pero you have to read it as one whole message. Okay? So ano ba kayo doon? Medyo na ano kayo doon na okay. So, Naintindihan yung therefore. Ano pa? Yung therefore. Naintindihan. So, tandaan nyo yung therefore ha, kasi babalik tayo doon eh. Pero at least, so ito, isa pang best example ng therefore. Dahil nag-take kayo ng course na to, therefore, mag-e-exam kayo. Okay. Hindi namin intindihan yan. Okay. So, nag-gets nyo na yung science Example part. example. Nag-gets nyo na yung science part ng hermeneutics. Yes. Nag-gets nyo na, di ba? So, maganda, di ba? Kasi, meron kang alam mo na eh, okay, pag nakikita ko tong word na to, ito yung gagawin ko. So yun yung parang may method, 'di ba? Meron Ngayon, okay. So mag-stop sharing muna ako. Doon na tayo sa art part. Okay? So ready ang mga papel at ballpen. Walang exam. Okay. Hindi to exam, promise. Art part naman. Okay? No cheating ha. Okay. Mag-drawing kayo ng araw. Okay, tapos pakita nyo sa screen. Nag-drawing kayo ng araw. Therefore, Bell left the group. Okay, ano lang, 30 seconds lang, mabilis lang, araw lang. Draw kayo ng araw. Araw, sun. Okay. Si Ate Angel, ayun na, nakapost na. Okay, patingin. Malabo yung Ate Joy, naglalabo. Drawing kayo ng araw. Patingin na. Ito araw ko. Lapit nyo nga sa camera. Hindi ko makita eh. Ano ba yung araw ko? Ayan, parang sunflower eh. Ay, Peter. Ayun, may linya-linya. Okay. Kevin, patingin nga, Kevin, lapit mo. Ayan, kay James lumalabo eh. Ayan. Okay, so goods natin. Tingnan niyo yung kay Ma'am Rose kay Ate Angel. Okay. Ma'am Angel, Ate Angel saka Ma'am Rose, pakilapit niyo lang. Okay, tanong ko sa inyo. Parehas bang araw yan? Ang galing naman ng mga drawing niya, ha? Ayan, yung kay Rose, may smile pa. Ayan. Tingnan niyo, yung kay Rose, kay Ma'am Rose, saka kay Ate Angel. Tanong ko sa inyo,
araw, pag nakita niyo yung picture na yan, nagigets niyo ba na araw yan? Yes. Okay, Parang itlog. alam niyo na araw yan, itlog daw sabi ni Ate Tess. Pero pansinin niyo, magkaiba naman sila ng drawing. Si Ma'am Rose, ang gamit niya sa ray is linya-linya. Si Ate Angel parang alon-alon, di ba? Magkaiba sila ng presentation, magkaiba sila ng drawing. Pero despite that, That's the understood na art. araw yun. Di ba? Kasi imagination. Oh, very good. Yan yung art Mm. part ng hermeneutics. Although we are talking, yung kasi nga iba-iba yung authors ng Bible, iba-iba sila ng personality, iba-iba sila ng background, ng context. So when they speak of the same thing, sometimes, although kunyari sa New Testament, yung mga apostles, yung mga writers ng New Testament, for example, nag-talk sila ng persecution. Minsan iba-iba sila ng pinanggagalingan, 'di ba? May angulo sila na parang ang opinion ko sa ganyang bagay, ganito. Ang opinion ko sa ganito, ganyan. So sabihin, we're speak at saka yun nga, meron pang poetry. There's poetry. Poetry is an art, 'di ba? So when you study the Bible, hindi mo pwedeng isara yung utak mo na ito lang dapat yun. Ito lang yung kunyari pag araw dapat ganito lang, dapat yung may tusok-tusok lang. Ay, yung drawing ni Ate Angel, alon-alon, hindi yan araw. So, yung author na to, hindi araw ang sinasabi niya kasi dapat ang araw ganito lang eh. Ganyan. Gets niyo yung pinanggagalingan ko? Yes. Yun yung ibig sabihin ng art part ng hermeneutics. Somehow dapat meron kang open ka sa mga ganong bagay na possibly this author is talking about the same thing but from a different context, a different perspective. Kasi nga, yun yung art part ng pag-aaral ng Bible. Gets? Yes. Okay. So, ang isa... Tanong. sige po. Tanong, Jeff. Mm-mm. Yung ganyan, maybe as long as it will not change the meaning of the passage, di ba? Kasi kung iba yung interpretation tapos nagbago yung, yun yung art, the art of and then it changes the meaning. Di ba? Tama Ate Tess, no? Very good comment yun. Which is why, di pa naman tapos eh. Although may art part yung hermeneutics, tandaan nyo yung science part nandun pa rin. So, okay, makinig mabuti ha. Ang magaling na talagang master na talaga yung hermeneutics, no? Yung mga magaling mag-analyze ng Bible, kaya nilang balansehin yung science at art. Alam nila kung kailan science to, alam nila kung kailan art to. There's a mixture doon. Baga alam mo kung kailan. So para ma-practice yung mag-gets nyo yung pinanggagalingan ko, wala nang mas best example. Hindi man wala. Parang one of the best examples, yung I am the bread of life ni Jesus Christ. Okay, so punta tayo doon. Diba? So John 6. Diba? Sinabi, alam niyo na yung kwento nito, hindi na natin babasahin. So, diba, yun nga, Jesus feeds the 5,000. So, nagtuturo si Jesus, normal, and then maraming followers. So, nag-miracle siya, pinakain sila ng isda. Saka pinarami niya, nag-miracle siya, ng ganon. So, literal na pinakain sila. This is true food, physical na food na pinag-uusapan natin. Pero, later, nangyari ngayon, yung mga tao, fina-follow nila si Jesus for the sake of the food, hindi na dahil sa kanya. Di ba? Umiwas na si Jesus, tinaguan na siya, pag pumunta na sa kabila, so nagsunuran sila pa rin. Di ba? Ngayon, kinompronta na sila ni Jesus Christ. Di ba? Sabi niya sa verse 35, Jesus said to them, sabi niya muna, di ba? So 26 muna. Sabi niya, Jesus answered them, truly, truly, I say to you, you are seeking me, not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. Diba? Malinaw. Kaya nyo lang naman ako sinusundan kasi nakakain kayo. Hindi naman parang dahil talaga hinahabol nyo yung Messiah. So dito na pumasok yung I am the bread of life. Sabi, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. Pero, ito na nga. Dito na papasok yung isa pang importansya ng hermeneutics kasi yung mga tao na-misinterpret nila si Jesus Christ. So, yun ang resulta pag di ka marunong mag-hermeneutics. Kasi, kung papansinin mo, ito yung literature form ng part na to is narrative. Nagkikwento, di ba? Tapos biglang, all of a sudden, in the middle of it all, biglang babanat si Jesus ng isang metaphor. I am the bread of life. Di ba? Obviously, that is a metaphorical statement about who he is. Di ba? Tinapay ng buhay. Ngayon, yung mga tao, what's the reaction of the people? Di ba? They interpret it literally. Di ba? Yun ang mahirap doon. Nagbigay ng metaphorical statement si Jesus, ininterpret nila as
literal. Yun yun. So isa pang topic yun sa hermeneutics, 'di ba? You have to recognize yung grammar, yung literal form ng statement kasi gaya nito, metaphor to. Pero anong sabi nila, 'di ba? Lang sa verse 52. Kakainin. 'Di ba sabi nila, then the Jews then disputed among themselves saying, how can this man give us his flesh to eat? 'Di ba? So malinaw, 'di ba? Ang interpretation nila literal, nakakainin daw natin siya. Which yung ba ang tinuturo ni Jesus? No. No. No, 'di ba? So all of, 'di ba, yun yung sinasabi dito na narrative to. So ibig sabihin yung nangyayari is as is. 'Di ba? Literal 'yun, 'di ba? Ibig sabihin yung mga lugar dito, yung mga tao dito, hindi to figures, no? Hindi to parable. Sabihin yung mga tao dito, mga real persons, they existed. We are talking about real places, ganyan ganyan. Then all of a sudden may metaphor in the middle of it all. So ikaw naman, 'di ba? Parang yun yung mali nila. Ininterpret nila to as literal. Pero biglang may metaphor sa gitna eh. So biglang switch tayo ngayon. Wait lang. This is not literal. Dito na papasok yung art, di ba? So bakit nga ba si Jesus nagbibigay ng mga ganitong statement? What is the purpose of parables? What is the purpose ng mga ganitong statement, di ba? Kasi ito, ang lawak ng mundo ng hermeneutics eh, pero na-advance ko na tinuturo ko sa inyo. Si Jesus, kaya siya mahilig magturo ng ganito, lalo na yung mga parables, kasi this is his way of teaching heavenly concepts in an earthly manner. Ibig sabihin, tinuturo niya yung mga katuruan sa heaven, mga theological truths, in a manner, in a context, parang in a presentation na maiintindihan ng mga audience niya. Halimbawa, di ba, bread, shepherd, vine, di ba, yun yung mga I am dito. Pansinin niyo lahat ng mga kwento ni Jesus nakakonteksto doon sa setting nila. 'Di ba? Parang gumagamit si Jesus ng mga example sa paligid niya na nakikita nila para maintindihan nila yung heavenly meaning. So just like in this case, ano po 'yan? Parang yung sa ano yan, yung the woman and the well. Di ba sabi, you drink living water, sabi ni Jesus. Pero ang tinutukoy niya siya, hindi yung water. Sabi tuloy ng babae, parang hindi na nga raw siya mauuhaw. Oo. So very good kuya mo. Pero yun nga yung problema ng mga tao na yun. Yung mga ganitong mga statements ni Jesus, ini-interpret nila as literal, which is hindi dapat kasi this is a figurative speech, no? So you have to, this is an art na, 'di ba? This is a literary form, 'di ba? So bakit kunyari I am the bread of life? Bakit hindi na lang sabihin ni Jesus na ako yung Messiah, akong ganyan? Hindi kasi nga, kaya siya gumagamit ng mga ganitong statement kasi kino-contextualize niya saka gusto nilang mapaintindi kasi sabi niya, 'di ba? Siya na nagturo eh. Ito, I am the bread of life sa verse 48. Your fathers ate the manna in the wilderness and they died. This is the bread that comes down from heaven so that no one may eat of it and not die. I am the living bread that came down from heaven. If anyone's eat of this bread, he will live forever. And the bread that I will give for the life of the world is my flesh. Yan, tos. Meron pa dito sinabi. Parang sinasabi niya, 'di ba? Tayo, o kunyari, kumain kayo ng agahan. Nagagahan ba kayo? O di ba, kumain kayo? Mga ilang oras lang bago kayo magutom uli? 1 hour? 3 hours. Ano na? 1 hour daw. Gutom ka na ulit. Mga 3, 4. Oo. Kaya nga tayo, di ba, nagbe-breakfast, nagdi-dinner, nagla-lunch, nagdi-dinner. Kasi nagugutom tayo agad. Yung kinain natin, nakukonsume ng katawan natin, ganyan-ganyan. So, ang resulta, we need to eat at least daily. 'Di ba? Eating for a few days na walang and then medyo delikado na 'yon. And then pag for a certain time, siguro 1 month sabi daw, then makaposibleng ikamatay mo na kasi kailangan nating kumain ulit eh. So food is a basic need. So sa context nito, so si Jesus present niya yung pagiging Messiah niya, yung pagiging Diyos niya in this particular context, saka in this manner na maintindihan nila. Sabi nila, kayo, di ba, tinan nyo, hinahabol nyo ako for the food, the physical food. Pero more than the physical food, you need spiritual nourishment. No? Parang sinasabi niya na, which is ako ang tinapay ng buhay. Di ba? Pag ako, parang pinuntahan nyo, ako ang parang sinik nyo, diba? Hindi na kayo magugutom mo. Hindi niya sinasabi na hindi na talaga sila magugutom. Yun na nga yun dito, di ba? Whoever comes to me shall not hunger and whoever believes in me shall never thirst. Totoo ba yan? Literal ba yan? Pag naging Kristiyano ka, hindi ka na makakaramdam ng gutom muli?
No, of course not. Hindi, syempre. Hindi, ibang kasi hindi physical hunger nga pinag-uusapan dito, 'di ba? Spiritual ano. So this obviously this statement is figurative and you have to interpret it figuratively. So kaya yun ang maganda doon kasi pag gumagamit siya ng mga ganitong statements, hindi siya nako-confine sa isang meaning lang. Kumbaga nai-stir up yung imagination natin, na ano natin na parang bakit ba ako naghahanap ng tinapay, 'di ba? Parang gano'n. So yung level ng depth mas malalim, 'di ba? Kasi bas nangungusap si Lord kasi di ba ina-analyze mo eh. Bakit nga ba tinapay ganyan. So doon na parang na-stir up yung imagination mo. So mas lalo kang nangungusap si Lord doon. So yun yung kagandahan ng may mga ganito, di ba? So balance ng science and art talaga. Kasi pag pansinin nyo, ito ang approach dito, art, tama ba? Art. Itong verse 37, all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out. Is that a figurative statement or is that a truth claim na kailangan na seryoso talaga siya? Seryoso, truth claim. Seryoso. Oo, di ba? After ng isang metaphor, biglang bumalik siya sa pagiging serious. All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never out. Di ba? Oh, so is that figurative or is that a truth claim nga na literal na seryoso? Seryoso. Seryoso yun. Diba? That is a theological truth na si Jesus wala siyang ika-cast out na ibinigay ng Ama. Okay? Na ibinigay ng Ama sa kanya. Diba? Whoever comes to me, I will not. So, wala daw siyang ere-reject. So, we can interpret that as literal, di ba? Na parang lahat talaga ng lumalapit sa Panginoong Hesus, tatanggapin niya. Hindi siya Diyos na magre-reject ng mga lalapit sa kanya, di ba? So yun, di ba? So you see, from one verse to another, from art, biglang balik tayo sa science. Di ba? So biglang verse 38, for I've come down from heaven not to do yan. So babalik na naman tayo dito sa art na naman. Di ba? So you notice the switching. Yes. Oo, which is why you have yung nga sabi ko, a good hermeneutics talaga, yung parang maganda mag-hermeneutics. He knows the strike the balance between science and art. Alam niya kung kailan figurative to, alam niya kung kailan to literal na truth claim na to, di ba? Oo. Malinaw? Malinaw. Okay. Ayan. Okay. So, yun, na-appreciate yung ginagawa natin, di ba? Ayan. So, on top of it all, okay. Ayan, so on top of it all, whether as a science or an art, both require practice and training. I'm telling you this because hermeneutics is not something that you will be good at overnight. It will require discipline and constant practice. Okay, so wag nyo i-assume, di ba skill nga siya eh. Lahat ng skill hinahasa through time and practice. Don't think na after nitong lecture na to, magaling na kayo bukas sa hermeneutics. No, it will require practice. Kailangan nyong hasain nga yung mga mata nyo, yung spirit nyo, parang kung paano i-analyze yung isang verse, no? Mahirap syempre. It will look intimidating at first, pero mahirap lang siya sa simula. Once na makuha nyo siya, once you get the gist of, parang yung makuha mo yung vibe, makuha mo yung magagulat kayo, magiging intuitive na siya sa inyo. Parang pag binasa nyo yung verse, parang natural na sa inyo na i-check yung mga ganito, magiging na siya. Parang intuitive nga, instinctive, parang ganon. But once you get the hang of it, you will see that it's actually very easy and instinctive. Most importantly, you will find it to be very useful since you can now understand God's words better. Okay? Okay. Alright. So, malinaw? Malinaw. Okay. So now, pupunta tayo sa reason lang muna. Bakit ba kailangan mag-hermeneutics? Okay. So, just lang, to encourage you further. Kasi yung iba parang tamad eh. Okay. Una muna. What is the first requirement? Okay, pabasa nga nitong passage po na to. 2 Timothy 2:15. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of God. Okay, so anong inuutos? Your best. Do your best na ipresenta ang sarili mo sa Panginoon bilang isang approved na worker. So yun ang goal, no? Yun yung kailangan mong yun ang inuutos sa iyo na dapat hindi ka mahiya, hindi ka nahihiya. Tapos ano yung primary characteristic ng isang worker na approved? Yan ang mabigat. Tamang
Accurately handling the word of Handling God. Tamang application Rightly ng word. handling the word of The word of truth. God. So the first, at least Word of truth. according to this verse, the first or primary characteristic ng isang worker na approved ng Panginoon ay hindi yung maraming alam na Bible verse, hindi yung laging nasa church. Okay, good yung mga yon. More than anything, no, ang approved talaga, ang unang ina-approve ni God na worker na characteristics is yung tama ang pag-handle niya sa word ni God, which is refers to hermeneutics. Sabihin, kaya niyang i-analyze ng tama, kaya niyang ituro ng tama. Okay? So, again, ito ba ay madali? No. Hindi po. Hindi. Kaya nga sabi niya, do your best. Pag sumikapan nyo, hindi yan overnight. Practice talaga. Oo. Di ba? So, yun ang unang reason, no? Kasi ang gusto ni God sa mga servants niya, tama ang pag-handle ng word niya. Kasi syempre lahat ng about Christianity nasa Bible lahat yung faith natin, yung mga theological truths, lahat yan sa Bible natin kinukuha di ba? So, kung sa Bible pa lang mali ang pag-interpret mo, matik yun, delikato yun, no? Ano nun, application nun, mali. So, ito, ang gusto ko i-share sa inyo dito is ito. Yung original Greek, no? Ito yung, di ba, sabi ko, basic hermeneutics. Merong advanced hermeneutics. Tapos after ng advanced, meron pang level 3. Yun na yung parang, woo! Ay, may ganun. Okay, no? So, yun na yung gumagamit ka na ng mga Greek. Okay? So, level ano na yan. Pero dating din kayo doon. Pero sinashare ko lang kasi yung rightly handling sa original Greek, isang word lang yan, no? Which is orthomunta. Okay, yan yung orthomunta. Okay, so ano ibig sabihin nun? Kasi sa Greek word, ginagamit yung word na yon sa mga crafts, no? Sa pagkakarpentero, ganyan. So this Greek word refers to the ability to make a straight cut. No, sabihin pag humiwa ka, malinis, 'di ba? Walang tabingi, walang parang mo yung dull part, yung parang pagpangit yung hiwa, 'di ba? Parang may magaspang na part. So ito parang hiwang samurai, yung pag in-slash ng ganun, malinis talaga, pwedeng rulurin, no? So pulido talaga. So yung ginamit na word doon sa rightly handling is yung orthotumunta, which is a craftsmanship word. 'Di ba? Art, 'di ba? So to produce a straight cut implies a high level of precision and accuracy. So in the historical context of those days, the ability to make a straight cut is very essential in all kinds of craft. For example, sa carpentry, magtatayo ka ng bahay, puro kahoy. Tapos yung mga hiwa mo sa tabi-tabingi, 'di ba? Parang hindi pantay, ganyan. Tanong ko sa inyo, imagine niyo lang, pag pinag-assemble mo yung bahay na yon, maayos kaya ang mabubuo mong bahay? Hindi. Hindi, 'di ba? Tabi-tabi mali-mali ang hiwa mo sablay-sablay, 'di ba? So, the opposite side, kung mas malinis yung cut mo, sobrang tagang pulido talaga. 'Di ba pag kinabit mo yung mga pieces together, 'di ba sa shoot agad, mo yun, yung sobrang naka-experience ba kayo ng yung parang sobrang sakto yung pagkakahiwa, sakto yung haba, sakto yung korte, yung pag pinagkabit mo parang shoot na shoot. 'Di ba ang linis, sarap tingnan. Fit na fit, 'di ba? Ang sarap tingnan. Oo. So, ayun din yung sinasabi dito sa atin ni God na you handle the word of God na parang ganoon, na malinis yung pagkaka-interpret, malinis yung pagkakaintindi. Kasi parang ang sunod kasi na hermeneutics is yung ituturo mo na-analyze mo na yung word ni God. Kunyari magpipreach ka or ituturo mo na, mas makakabuo ka ng magandang message or ng lesson kapag yung interpretation mo sa passage mas accurate, mas malinis, 'di ba? So yun yung sinasabi dito. Kaya nga parang kailangan to make a straight cut. Talagang yan. So the same principle applies to the Word of God. If we fail to accurately dissect its true meaning, it will be difficult for us to unravel the richness of God's message. So in the context of teaching or preaching, the inability to accurately dissect the true meaning of God's words will result in erroneous teachings and or unbiblical preachings, which is yun ang problema natin ngayon, di ba? Ang daming mali-maling turo, mga unbiblical na mga preaching. Ganyan. So remember, the Bible warns us that God will judge those who teach or preach more strictly than others. Warning po yan sa Bible, no? Na wag daw lahat magturo. Hindi masasabing lahat wag lahat. Pero kasi nga, yung mga nagtuturo, dapat mas mag-ingat kayo sa mga tinuturo nyo kasi nga, God will hold you accountable for it.
Oh. Sa akin din naman ang reward, Yeah. di ba? Huwag kayong kabahan. Ayan. So the more skillful we are interpreting God's words, the better we will be in teaching and preaching His words. Okay? Kaya nga sabi ng kay Timothy, do your best, di ba? Hindi naman na-expect ni God na magaling ka na agad eh. Lahat naman dumadaan sa wala kang alam, 'di ba? And then novice ganyan. So nagiging disciple ka muna. But with discipline and constant practice and giving out your best, sabihin talagang intentional ka. 'Di ba? Ay, darating ka doon for sure. Tutulungan ka ni Holy Spirit doon. Nakita ni God yung heart mo, yung desire mo na paglingkuran siya. Okay? Thank you. Okay. Pangalawang reason is ayaw ni God na magturo tayo ng mali about Mali. Okay? So punta tayo sa huling chapter ng Job. Okay. Yan. Okay. So the Lord rebukes Job's friends. Diba? So ito na yung ending. Hindi ko na tatanungin kung nabasa na yung Book of Job. Pero basically, ang nangyari dito, parang si Satan, inano si God na itestingin si Job. Diba? So si God, ang tingin niya kay Job, faithful naman yan eh. Pero accusation ni Satan, hindi, kasi faithful lang yan kasi binibigay mo yung gusto niya, binibless mo siya eh. Alisin mo lahat yun, diba? Sabi niya, tingnan natin, 'di ba? So yun yung backstory and yun na nga nangyari, nag-suffer si Job, he lost so many things. And then hindi niya maintindihan, 'di ba? Bakit? Yun yung pinaka main point ng Job eh. Bakit nagsasuffer yung mga righteous na tao? 'Di ba? Sabi ni Job, ano ba ginawa ko? Ba ganyan? So dumating yung mga friends niya, i-comfort sana siya, 'di ba? Tutulungan nila si Job. Pero imbis na i-comfort, ang banat nila, ito sa Job 11:6. Tingin kayo sa kabila sa NLT sa right side. Sabi ng isa, if only he would tell you the secrets of wisdom, for true wisdom is not a simple matter. Listen, God is doubtless punishing you far less than you deserve. Nagpunta sila para i-comfort si Job, tapos yan sasabihin nila, walang duda, pinaparusahan ka ni Lord. Kasi yun ang theology nila. Diba? Na si God, ano siya? Sa Job 8:20, diba? Sabi niya, pinaparusahan ka ni Lord, yun. Pero kino-comfort kita. Ayan. Sabi niya, but look, God will not reject a person of integrity, nor will He lend a hand to the wicked. Diba? Parang sinasabi nila si Lord, hindi niya paparusahan yung mabait. So pinaparusahan ka. Sabihin na ginawa kang mali. Yun yung inaano nila. Yun yung pinupush nila. Sabi nila, umamin ka na lang. Diba? Inaano sa kanya. Pero, sa John 5:8. Sige, punta natin lahat yan. Sige, para makita nyo. Diba? John. Sabi niya, if I were you, I would go to God and present my case to Him. Umamin ka na lang kasi, ganyan. Tapos, 17 to 19. But consider the joy of those corrected by God. Do not despise the discipline of the Almighty when you sin. For though He wants, He also banishes strikes, but He has also... So, inaano niya, ano ka na lang kasi, sorry ka na nga lang, ganyan. So, pero si Job, pinagtatanggol niya talaga sarili niya. Wala akong ginawa, mga bro. So, inaano niya. Diba? Sabi niya, I will maintain my innocence without wavering. My conscience is clear for as long as I live. Diba? So, yun yung basically yung debate nila eh. Diba? Na parang, wala akong ginawa mga bro, ganyan-ganyan. Pero, tinan mo sabi ni Lord, ang ending, tama si Job. Diba? Kasi nga, alam naman natin from the very start na si Satan ang behind all this. Hindi naman si Job. Diba? Pero sabi ni Lord sa kanila, listen to this. My anger burns against you and against your two friends. Nanggigigil si Lord sa galit sa kanila. Dahil, pabasa ng malakas? You have not spoken of me what is right. Diba? Yun. Bakit nanggigigil si Lord? Kasi you have not spoken of me what is right, di ba? You're talking about me, pero mali-mali. Sa kabilang side, sa NLT, I am angry with you and your two friends, for you have not spoken accurately about me. So, hindi lahat na nagtuturo kay God tamang sinasabi. Yun nga, merong iba, although minimension nila si God, mali-mali naman yung tinuturo nila. And malinaw dito, di ba, nagagalit si Lord sa mga ganyan. At si Lord, hindi siya nagbabago. Kung nagagalit siya sa ganyan noon, nagagalit pa rin siya sa ganyan ngayon. Kaya kung tayo, mga nagtuturo ng Bible, mali-mali at tinuturo natin about kay God, lalo na kung parang ano talaga, very erratic talaga, parang heresy talaga, asahan mo, nagagalit si Lord sa ganon. Which is why, agoy kabahan. Kaya nga tayo nag-aaral ng tama ng Bible, ng hermeneutics, para hindi tayo makapagturo ng mali kay Lord. Diba? Malinaw?
Malinaw po. Baka kinabahan kayo, Lord, ayoko na magturo. Huwag kayong kabahan, no? Blessing yan na makapagturo, di ba? Malaki ang reward niyan. Pero nga lang, no, it comes with a responsibility na kailangan, hindi pwedeng sasaba ka sa D group nyo or sa GG nyo, di ba? Magtuturo ka doon. Hindi mo paghahandaan, hindi mo re-reviewin, hindi ka mag-ano. I mean, oo, delikado yun, di ba? Be responsible din naman. Hindi madali maging D group leader o ng small group leader, GG leader, kung naman tawag sa group sa church nyo. Kasi, hindi ka basta nag-aano lang dyan. We're not doing it for the sake of CCF or GCF. No, we're doing it for God. No, we are doing it for Him para maipakilala siya sa mga taong to. So, be responsible din. No? Na kailangan yung tinuturong mo doon, you have to be sure, tama ba to? Is this accurate with the teachings of the Bible? Pa? Yan. Okay? And then lastly, no, to avoid heresy. Yun na nga, no, para hindi tayo makapagturo ng mali. Winarning nga na tayo dyan ni Peter, di ba, na but false prophets also rose among the people. And just as there will be false teachers among you who will secretly bring in destructive heresies, mapanirang katuruan, di ba? Yan, so yun yung sabi niya. Tapos sabi ni Paul, ay Timothy, darating talaga yung araw, di ba? Na yung mga tao hindi na sila makikinig sa sound teaching. Pero mas pipiliin nilang pakinggan kung anong gusto marinig ng mga itching ears, no? Ng tenga nila. Will to accumulate for the teachers to suit their own passions. Which is, I know, nangyayari na yan ngayon, di ba? Yeah. Sabi ni John MacArthur, di ba? Half of Christianity is based on verses out of context. Sinabi niya yun na karamihan kasi parang sinasabi niya yung Christian world ngayon, kalahati halos niyan or patingin ko nga more than pa eh. Ano siya, no, na yung mga tinuturo nila unbiblical, mali-mali. Kasama na diyan yung ibang denominations, di ba? So, bumabalik lahat sa hermeneutics, no? Sa maling pagkaka-interpret. Kasi pansin niyo, di ba, may nagsabi sa akin yan, Kuya Jeff, bakit yung ibang denominations, yung mga sekta, yung mga kulto, Bible din naman ginagamit nila eh. Bakit nagkakagulo tayong ganito? Di ba? Oo, Bible nga gamit nila. Kaso, mali ang pagkaka-interpret. Kaya, yun ang resulta natin. Di ba? O, halimbawa, Iglesia ni Cristo, sorry, pero this is ano naman eh. Sinasabi nila, di ba, may ano sila, sorry ha. Jesus is just the Son of God. Sige. Alam niyo na to, galing sa apologetics. Diba? Kunyari, sa Iglesia ni Cristo. Okay lang, kahit recorded to. Wala akong pakilala. Tapatan na lang. Speak the truth in love. No. Diba? Kasi tinuro ko to minsan, beliefs. Diyan naman yan. Sila nagsabi nito, hindi naman ako. Sorry do sa mga we're teaching truth here. This is not simply a simple Bible study. Malalim to. Kunyari, about kay Jesus Christ. Asan sila? The Lord Jesus Christ. Sabi nila, di ba? But we do not subscribe to the belief that Christ is a God-man or both God and man. He is man in nature according to his own testimony. So nag-quote sila ng Bible, John 8:40 daw. So sabi nila dito, binasa nila to, sabi daw ni Jesus, tao lang siya. 'Di ba? A man who has told you, a man lang daw. From God. This is not so parang so doon lang 'yon, sa isang verse lang na 'yon, nag-conclude na agad sila. Di tao siya, sabi niya man daw siya. Tama ba 'yon? Ganun ba dapat 'yan? Of course not. Of course not, 'di ba? So although may mga Bible, mali-mali naman interpretation. So ito resulta, 'di ba? Cherry picking sila. Oo. So, this is wrong, okay? So, ito yung gusto natin maiwasan, di ba? Na magkagulo pa lalo yung magulo na, no? Na talagang we have to be precise, accurate, no? In our interpretation of the Bible. And then, there's a fourth reason, pero parang inano ko lang, no? Kasi nga, sorry ako, medyo nagmamadali ako kasi hanggang 8 lang tayo. Pero, ano naman. Okay, so ano bang danger ng misinterpretation? Sino ba may asawa dito? Yung mga in love, yung mga may jowa, taas kamay. Okay. Hindi ko nakikita eh. Ayan, yung may mga jowa. Okay. Aminin niyo sa akin, di ba? Madalas sa mga away nyo, di ba mostly is about parang hindi kayo nagkaintindihan or you misinterpreted, di ba? Kaya sa office, di ba? Parang hindi nyo may mga away na resulta ng hindi lang kayo nagkaintindihan ng boss mo, hindi niya na-explain. O sa mga friends nyo rin, di ba? So maraming away o gulo ang resulta ng miscommunication na hindi kayo nagkaintindihan. Di ba? Saka sa work din, di ba? Pag hindi malinaw yung utos ng boss, parang hirap sundin, di ba? Hindi mo alam kung anong gagawin. Tapos pag mali ginawa mo, ikaw pa may kasalanan, di ba? Parang gano'n, di ba? So,
napaka no, yung misinterpretation, yung danger niya, nararamdaman natin even in our daily interactions, 'di ba? So syempre, kung nangyayari yun sa atin, 'di ba, nagkakagulo na, papaaway ka sa asawa mo, nag-aaway kayo sa office dahil lang hindi kayo nagkaintindihan. Kung doon pa lang medyo ouch na, 'di ba, na masakit na nag-aaway kayo dahil ganyan. So paano pa between you and God, 'di ba? Parang with sa Bible, 'di ba? Paano kung na-misinterpret mo yung sinasabi ni God and then mali yung mo, so syempre minasama mo na agad, ayoko na pala yung ganyan-ganyan. So, yun yung iniiwasan natin dito. Okay, so the danger of misinterpretation. Number one, first of all, the Bible speaks great truth and teachings about life. 'Di ba? Syempre yung Bible, hindi siya parang nobela lang, 'di ba? Meron siyang inuutos, meron siyang pinagbabawal, 'di ba? So meron siyang mga great teachings about life, especially sa eternal faith natin, di ba? As a matter of fact, the truth that the Bible reveals is a matter of life and death. Kasi eternal faith mo nakasalalay dun eh. Di ba? Kung pupunta ka sa presensya ng Panginoon, pag namatay ka, nakadepende kung anong response mo sa tinuro ng Bible. Sabi ng Bible, ang lahat ng si Jesus Christ ay Panginoon, siya ang Messiah, siya ang anak ng Diyos, at pag sumampalataya ka sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, maliligtas ka. So, tanong, sumasampalataya ka ba? 'Di ba sa John 15, 'di ba? Yung the resurrection of the life. Yung tanong do you believe this? 'Di ba? Yun lang kasi ang tinatanong whether do you believe or not. Oh, so kung hindi ka naniwala, ay nang 'di ba? So kaya dapat talaga malinaw yung interpretation, malinaw yung alam mo kung ano yung tinatanong sa iyo, anong hinihingi sa iyo, 'di ba? Kasi yun ang hinihingi ni Lord Do you believe? Hindi mo kailangan pagtrabahuan ang salvation mo. So yun nga, yung ibang mga denominations, dahil mali ang pagkakaintindi nila, hindi sapat yung maniwala lang, kailangan bumember ka pa, kailangan gawin mo to, 'di ba? So nadagdagan na, wala din, 'di ba? So na-misinterpret, nagkagulo na. So life and death yung pinag-uusapan natin dito eh. And ito pa nga, 'di ba? Ito, highlight this please ha. Wrong interpretation will lead to wrong doctrine or wrong teaching. So pag mali ang interpretation mo, mali ang tuturo mo, tama ba? Oo. So pag mali ang tinuro mo, anong resulta nun? Wrong application. Diba? So yun yung dangers na talagang iniiwasan natin na pag mali ang pagkakaintindi, mali ang pagkakaturo, ang resulta nun, mali ang pagkaka-apply sa buhay. Nakikita natin yan sa buhay ng mga religious leaders ng time na yun. Diba sabi, you study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. Aral kayo ng aral ng Bible, ng scriptures, diba? Pero hindi nyo na-gets di ba? Hindi nyo naintindihan, hindi nyo na-interpret ng tama, sabi ni Jesus. Kasi the scriptures testify about me. Akong tinuturo niya Pero ayaw nyo lumapit sa akin para magka-eternal life kayo. So, yun ang sasabi natin dito Studying the Bible, maganda yun ang inaaral mo. Pero pag mali, ang pagkaka-interpret mo, mali ang approach mo sa Bible, you may miss out the important thing which will cause you eternal life, di ba? Eternal faith ang nakasalalay. Kaya nga, we have talagang kailangan na mahasa tayo sa pag-aral ng salita ng Panginoon. Malinaw? Malinaw. Okay, so last na, no? So, anong difference ng course na to sa iba? Sabi ko nga, ang daming hermeneutics dyan. Kaliwat kanan yung mga courses na yan. Walang problema. Atinan nyo hanggat kaya nyo. Goods yan para sa inyo. Pero sa akin, anong kaibahan ng sa akin? Okay? There's so many books and lectures out there about hermeneutics. Having read many of these, I noticed that most of them miss the most important thing, not just in doing hermeneutics, but also in studying the Word of God. Attitude. Okay? Yun ang kaibahan ng sa akin. Mas gusto kong i-focus yung tamang attitude. Merong techniques, di ba? May techniques, aaralin natin lahat yun. Pero more than that, ang mas gusto ko talagang mahasa dito is yung ugali. Okay? So bakit? Most of the time, hermeneutics books focus on the technical aspect of it. Kung na-try nyo na mag-hermeneutics sa iba or kung may narinig na kayo, mapapansin nyo, yung sa kanila masyadong technical, ang daming technique, ganyan. Baka dito mapansin nyo, Kuya Jeff, ba't di mo tinuro yun? Ba't ganyan? Okay. Sabi ko nga malawak ang hermeneutics. Hindi nyo yan maaaral lahat dito. Pero, di ba, sabi ko nga, but while this is good and all, techniques are useless if the heart and attitude of the person using it is not in the right place. It is like giving a very good sword to an unwilling swordsman. Di ba parang binigyan mo ng magandang espada yung isang tao na parang tamad, duwag, ayaw niyang mag-aral ng di ba? So, useless yung magandang espada sa kamay ng isang tao na unwilling. Either tamad or naduduwag, di ba? So,
Pero ang taong disiplinado, talagang well-trained, araw-araw nagpa-practice, kahit bigyan mo ng mapurol na espada yan, I believe no, mas marami siyang matatalong kalaban. Agree kayo doon? Yes. Oo. Pero syempre, kung ang magaling na swordsman, well-trained, bigyan mo ng magandang espada, ay epic yun, di ba? Lalo na. Oo, di ba? So, ganun tayo, no? So, we're trying to strike a balance between doon. Yung techniques, merong techniques, may technical aspect, pero balansehin din natin yung puso, no? Yung dapat yung puso. So, therefore, on top, gilas, di ba? Therefore, on top of the technical skills that you will learn from this course, and what I want you to learn most is the right attitude in studying the Word of God. And that is the attitude of being passionate, persistent, and diligent. Ulitin ko ha, anong attitude yung gusto kong makuha nyo po dito? Gusto ko at the end of this course, magkaroon kayo ng ganung ugali, no? Na passionate kayo sa word ni God, talagang uhaw kayo sa salita niya, persistent kayo. Kahit nahihirapan, go lang. Iba kasi mga tao, binasa yung word ni God, binuklat ang Bible, binasa yung word ni God, hindi naintindihan, ayoko na. Sige, bahala na si pastor mag-explain ito sa Sunday. May mga ganun, no? Maniwala kayo sa hindi. Parang ang sobrang tamad, they see na, ay, hindi ko maintindihan. Ah, wala na. Hayaan ko na si pastor magturo sa akin. Well, okay naman yun, responsibilidad ni pastor. Pero hindi lagi ang ganda nga sinabi nun ni sa CCF ng IDC. Hindi ayun ang problema daw sa mga Christians ngayon. Masyado tayong dependent kay pastor para explain yung Bible sa atin. Parang spoon-fed tayo, para daw tayong mga baby na anyway expect na pag pupunta ako sa Sunday, uupo ako diyan, bahala si pastor mag-feed sa akin, ganyan. So minsan tayo pa magrereklamo pag di tayo nagandahan sa message. Parang pangit ng message ni pastor, di ba? Diba? May ganun daw tayong ugali. Ikaw na nga yung tamad, ikaw may gana ka pa magreklamo pag pangit preaching ni pastor. Si pastor no, nandyan siya para lang syempre tulungan tayo, i-guide tayo. Pero in the end, no, we have a duty to ourselves na talagang mag-aral din ng salita ng Panginoon on our own. Mahirap po, pero yun nga, kailangan may ugali ka na pag nahirapan, push pa, di ba? Hindi ko naiintindihan. So, ano gagawin ko? Ayaw ko na ako? Wag, di ba? Aral ako. Ano bang sinasabi ni God dito? Check ko sa ibang translation. Ano bang sinasabi? Okay, medyo nalinawan na ako. Ngayon, di ba? Huwag yung sukuan. Salita ni Lord yan. Grabe naman. Parang, di ba? Nakakaya naman kay Lord. Lord, di ko naiintindihan sinabi mo. So, wag na lang. Okay na yun, Lord. Sige na. Di ba? Yun ang pangit sa marami ngayon. Di ba? Sobra tayong tamad. Sobra tayong spoiled. Mahirapan lang, ayaw na. Wag ganon, di ba? Baguhin natin yung ganong attitude. Nahirapan ako intindihan ng word ni God. So, anong gagawin ko? Magsisipagan ko lalo. Yun yung sabi diligent, di ba? Hindi ko naintindihan yung sinabi ni Lord. So, anong gagawin ko? Aaralin ko. Mag-invest ako ng 1 hour para lang maintindihan to. Kung kailangan pa higit sa 1 hour, gagawin ko. Hindi ako susuko hanggang di ko naintindihan yung sinasabi ni Lord. Di ba? Ganoon dapat. Yung tagang Lord, gusto ko maintindihan, di ba? Babalik tayo doon sa kanina, di ba? Lord, gusto ko maintindihan yung word mo. So, sana ganoon, di ba? So, pabasa nga ng sabi ni J.C. Ryle. We must read our Bibles like men, digging for hidden treasure. Yun, di ba? Sabi daw niya, di ba? Dapat ganun tayo magbasa ng Bible, parang naguhukay ng kayamanan. O kapag kunyari, Ate Tess, o Ate Bel, kayong lahat, kunyari na-reveal sa inyo na may kayamanan sa ilalim ng bahay nyo. Hindi ako titigil. O 100 billion, 100 billion. Ngayong gabi, nalaman nyo ngayong gabi. Magpapabukas ka pa ba? Para... Hindi, wala. Hindi na, di ba? Excited kayo, di ba, nung nalaman mo. Sabi niya, agad, ganun din daw dapat sa Bible, yung ganong excitement na para ka nakagahanap ng kayamanan. Last na lang, sabi ni Charles Spurgeon. No one who merely skims the book of God can profit thereby. We must dig and mine until we obtain the hidden treasure. The door of the word only opens with the key of religion. Ang galing. Diba? Ganda na sinabi niya, diba? From the Prince of Preachers himself. Diba? Ganun daw dapat. Kung nag-i-skim-skim ka lang, hindi mo matututunan yung word ni God, no? Kailangan hukay, diba? They use the same word, dig. Hukayin mo, diba? Pareha sila ng ginagawa. O talagang i-unlock mo, hukayin mo kung kailangan, di ba? Parang kayamanan talaga yan. The door of the word only opens with the key of diligence. Kaya nga, passionate, persistent, and diligent, no? Ako, kahit ang galing-galing mo sa hermeneutics, ang dami mong alam na technique, pero kung tamad ka, wala kang passion sa word ni God,
tingin ko di ka rin makakalayo, di ka rin magano. Pero kung kahit sabihin mo wala kang seminary degree, hindi ka katulad nila pastor na may mga degree. Pero yung heart mo tama, talagang uhaw ka sa salita ng Panginoon, nagsusumikap ka kahit di mo naiintindihan, nagbabasa ka ng mga books, nagre-research ka. Yung pala sinasabi ni Lord doon. Kasi sa panahon natin ngayon, ang daming materials eh. 'Di ba? Isang pindot lang sa Correct. Google, daming lalabas eh. So, wala talaga tayong excuse para tamarin sa pag-aaral ng word ni God, no? Spoiled na nga talaga tayo sa generation na to eh. Yung sa mga sinaunang Christians, wala silang ganyan eh. Pero yet, 'di ba, nagsisipag sila. So how much more we, 'di ba? So sana yun yung mabago more than anything. Diba? I do not expect you to become super talagang masters, 'di ba? Pero kung makuha nyo lang to, I believe no, magagamit kayo ng Panginoon mightily. Amen. Amen. So that's our first session. Introduction lang po. So I hope marami na kayo nakuha doon pa lang. Sana. Yan. Marami. So introduction lang po yun. Yan. What is therefore? Therefore. Okay. Dahil sinimulan nyo to, therefore, tapusin nyo. Okay, so yun lang po yung prayer ko na sana kumpletuhin nyo yung 10. Huwag kayong, kung may ma-absenan man kayo, please watch the recording. Kasi this is one full message eh. Pag may na-miss kayong isa, you will miss a lot. Okay? So next session, introduction, hindi mo siya introduction, pero pag i-review natin kung ano ba yung Bible, it's important na intindihan nyo muna kung ano ba yung Bible so that you can properly approach it, tama yung pag-interpret nyo. Okay? Okay. So yun yung lesson for next week ha. What is the Bible? Ano yung mga different kinds of literary forms within the Bible? Yung ganyan and so on. Okay? So thank you so much for your time. Okay, so sensya na kayo kung medyo nagmadali ang konti kasi nga may meeting. Pero na-cover naman. Pero isi-send ko rin yung tonight para mabasa nyo rin on your own. Okay? Yeah, so let's pray. Let's pray. Thank you, Jeff. Okay, so Lord, thank you so much for tonight, Lord. We're truly amazed sa wisdom na ini-impart mo sa amin, Lord. Ako rin, Lord, na-remind ako sa kung bakit gaano ka-importante na maging diligent kami at maging responsible kami sa pag-aaral ng salita mo, Panginoon. So Lord, I pray na sana yung tinuro mo sa amin ngayong gabi ma-apply talaga namin sa buhay namin. Lalo na po yung ugali, Lord. Please change our hearts, Lord. Give us the passion, the diligence, and the persistence, Lord, na talagang aralin yung salita mo, Panginoon. Nasa gayon, mas magamit po pa kami, Lord. We want to be approved, Lord, by you. So give us a heart na magsumikapan talaga to do our best na maging approved mo, Panginoon. Someone who correctly handles your word, Panginoon. So I pray for the rest of the week, Lord. Bless us, Lord. Keep us safe. Tulungan mo kaming maging matagumpay sa work. Wala ko sana maging problema. May this week be a productive week, Lord, a safe and productive week, and above all, Lord, glorifying sa iyo, Panginoon. And nawa, Lord, allow mo kami magkita po ulit next week para patuloy namin mahasa yung skills namin, Lord, sa pag-aaral ng salita mo. So, thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, thank you, everyone. Thank you. Thank you, Jeff.